ang title po ng ating, ang napatapat po sa aking verse ay Ephesians chapter 1, verses 6 to 4. Makibasa po kayo sa akin sa Ephesians chapter 1, verses 6 to 4. Ang title nga po pala ng ating series ay Grace to each one. Grace to each one. Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Mga anak, pas po kami ng mga anak. Lahat tayo yung mga anak. Dahil hindi naman tayo pinanganak ng putok sa buho. Kaya tayo lahat ay mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang bilang pagtalima sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Verse 3, upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa lupa. Verse 4, kayong mga ama, huwag ninyong ibuyo sa galit ang inyong mga anak, sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Tayo mananalangin. Lord, salamat po. Ikaw po ang nabigay sa amin ng mga talatang ito. Ikaw din ang magpapaliwanag sa amin. Ikaw ang magtuturo sa amin at gagawin mong buhay ang mga salitang ito sapagkat ang salita mo ay tunay na buhay. Kaya papuri at pasalamat sa iyo sa pangalan namin ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. So last week po, tinuro sa atin ni Pastor ang napakagandang topic about the husband and wife at paano daw po magmahal ang mga husband sa wife. At pagmamahal po pala ng pagmamahal ng husband sa wife ay kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang church. Ano bang ginawa ni Jesus? Namatay lang naman siya para sa iglesia. Namatay lang naman siya para sa atin. Ano pa? Minahal lang naman niya tayo nung hindi pa tayo karapat dapat mahalin. Minahal lang naman niya tayo nung hindi tayo nagmamahal sa kanya. Ano pa ang ginawa ni Jesus? Ang kanya pong pagmamahal ay panghabang panahon. Hindi po ito nakadepende sa pagmamahal natin sa kanya. Hindi ka minamahal ni Jesus dahil mahal mo si Jesus. Minahal ka ni Jesus nung hindi mo pa nga siya kilala. At dahil ka nga minahal ni Jesus nung hindi mo pa siya kilala, dahil sa pagmamahal niya, kaya mo siya nakilala. Ganun daw po pala ang pagmamahal ng dapat ng asawang lalaki sa asawang babae. Kaya po yung mga asawang babaeng kasama nyo ngayon, ay kayo po pala ay may utang, pastor. At sabi mo, may utang ng pagmamahal. Tayong mga lalaki ay may utang ng pag-ibig sa ating mga asawa. Kaya nyo sabihin nyo nga, may utang ako sa iyo ng pag-ibig. Ayan. Kahit hindi mo pala minamahal ang lalaki, may utang pala ang asawa mong lalaki na magmahal sa iyo. Kasi ganun ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Siya ay patuloy na nagmamahal sa atin kahit hindi natin siya namamahal. Amen po. At kung ikaw naman, ay nakita mo naman, ikaw pala na may minahal ni Jesus na ganun, ano naman ang ating response? Di ba tayo magmamahal din sa Diyos? Di ba tayo re-respeto sa Diyos? In the same way, tayo naman mga babae, hindi na kailangan turuan. Sabi nga ni Pastor, isang baliw lamang, ang isang babaeng, minahal ka na ng pagmamahal ng katulad ni Jesus. Pero hindi mo man lang kaya irespeto at igalang ang iyong asawa. Kaya po ang mga babae, hindi na kailangan turuan. It's natural for them to react sapagkat ang tinatanggap nilang pagmamahal mula sa kanilang asawa ay supernatural. Supernatural na po yung mahalin mo isang tao, hindi ka naman minamahal. Supernatural po yung sa kabila ng pagmamahal na binibigyan mo, hindi ka man lamang binibigyan ng reciprocate na pagmamahal. Pero yung pong ikaw ay alam mo na minamahal ka ng isang tao na katulad ng pagmamahal ni Jesus, natural lamang naman na kayo ay in the same way magmamahal din. Kaya maganda po yung mensahe na narinig natin last week. Balik-balikan po nyon kapag kayo mga lalaki nag-aaway kayong mag-asawa, medyo nagkakaroon ng gusot sa inyong buhay. Balik-balikan po nyo yung napakagandang mensahe natin last week. At ngayon naman po, tayo naman ay dadako sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 4 na binigyan naman tayo ni Pablo ng malinaw na gabay para sa dalawang napakahalagang miyembro ng pamilya. Ano po yon? Ang mga anak at mga magulang. Meron naman pong binigay ngayong instruction si Pablo para sa atin para po ang buhay ng ama at ina at mga anak nila ay maging mapayapa at masaya. Sabihin nyo nga, masayang pamilya. Masayang pamilya. Kaya po itong command na to ay two-edged sword. Ibig sabihin, dalawa ang talim nito. Para sa children at para sa mga parents. Pag po ang utos sa anak ay sinusunod niya at ang utos sa magulang ay sinusunod niya. Gabay sa anak ay ginagawa ng anak at ang gabay sa magulang ay ginagawa ng anak. There is harmony.
Walang problema kasi both sides are responding to the instruction. Pero ang problema, kung ang isa sa two-edged sword na command na yun ay hindi nagko-comply o nagfe-fail, magiging mahirap para dun sa isa. It doesn't mean na hindi na magkakaroon ng harmony, pero magiging mahirap para dun sa isa kasi siya ang magko-compensate ng problema. Parang may dalawang bitbit, dalawa kayo, nagbibitbit kayo ng isang bagay. Sa halip na parehas kayo nagtutulungan, yung isa ang ginagawa ay pinapabigat pa. Ay di napakahirap lalong magbitbit ng gano'n. Kaya po ito ay makinig ang may tenga. Makinig ang dapat makinig at tayo po lahat yun. Dahil lahat po tayo ay anak at kung hindi naman tayo lahat ay magulang, darating ang araw tayo po ay magiging magulang. Kaya po binibigyan niya tayo ng instruction. Binigyan tayo ni Pablo ng instruction, hindi para pahirapin ang buhay natin. Mahirap na nga ang buhay sa mundo, bibigyan pa tayo ng mga utos na ganito. Para tayo pahirapan? Hindi po. Hindi para tayo pahirapan. Para ba ito para sabihin, napakataas naman pala ang standard ng Diyos? Hindi po. Hindi dahil sa, bagamat totoong mataas ang standard ni Lord, hindi po ibinibigay dahil mataas ang standard ni Lord. Ito po ibinibigay para sa atin. Binibigay ba ito para tayo maging, ay, maganda pala ang buhay ng Kristiyano sa labas? Sa mata ng mga taong nasa labas, ganun pala ang buhay ng Kristiyano. Hindi lang po doon. Tayo ba'y binibigyan ng guidelines na ito para sabihin, pagka ito'y naipasa ko, doon lang ako pagpapalain ng Diyos. Hindi po. O kaya pagka ito'y nasunod ko, doon lang ako makakatanggap ng reward. Hindi po yun ang dahilan. Kaya binigay sa atin itong mga command na ito. Bakit po ibinigay sa atin ng Panginoon itong mga command na ito? Dahil po tayo ay mahal ng Diyos. Dahil po sa pagmamahal pa rin. Because He loves us as His son and daughter. At gusto niya pong ma-experience natin deeply yung pagmamahal niya sa mundong ito. Kasi kaya ang problema niya, para naman ako hindi mahal ng Diyos. Bakit? Sa pamilya namin ang gulo. Hindi po yun. Gusto nga ni Lord na mahal ka niya, pero ma-experience mo pa din yung pagmamahal niya through your family. Kaya binigyan niya tayo ng mga guidelines. Ano po ba sa English, sa Tagalog ang guidelines? Gabay. Gabay lamang po. Guidelines. You may not exactly obey it, pero pag hindi mo sinunod, ano mangyayari? Ay di, kumpara po sa mapa, Google Map, may mapa. Yung mapa, pag sinunod mo, makakarating ka nang walang problema doon sa dapat mong puntahan. Mararating mo nang maayos yung dapat mong puntahan. Pero kung may mapa ka na hindi mo pa sinusunod, ano mangyayari sa'yo? Maaring makarating ka din later, pero at what cost? Ano naman ang nangyari? Kung saan ka napunta, naligaw ka, bumalik ka, naubos ang oras mo, naubos ang gasolina mo, napahama ka. Maaring later narating mo din, pwede rin hindi marating. Kasi hindi ka sumunod doon sa gabay. Ito po yun, mga kapatid. This is just gabay. Kung hindi mo ito masusunod at ikaw ay believer na, ligtas ka na kay Kristo, nasa iyo na si Kristo, tinanggap mo na siya bilang Panginoon, tagapagligtas, ligtas ka na din. Pag dumating ang panahon, nagkaroon ng World War III, o dumating man si Jesus, sa langit pa din ang punta mo, anak ka pa rin ng Diyos. Pero kung hindi mo masusunod ito, mga kapatid, hindi ka naman mapupunta sa impyerno. Pero kung hindi mo masusunod, kapatid, ang buhay mo sa mundong ito ay para na rin nasa impyerno. Kaya po binibigyan tayo ni Lord ng mga instruction at gabay para yung ma-experience natin yung gusto niya sa atin so that His will, His perfect plan for us, we might experience. Para maranasan natin yung perfectong plano ng Diyos. Kasi ang plano po ng Diyos sa atin maganda. Hindi kasi sinabi, basta maligtas ka lang, tapos na. Hindi ganun ang Panginoon. Ang gusto niya, habang nasa mundong ito, ma-experience mo pa din yung pangako niyang kalangitan. Bakit? Kasi yung lahat ng impyernong dapat nating maranasan sa mundong ito, anong ginawa ni Jesus? Isinabuhay na niya doon sa krus. Kaya pwede kang mamuhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pwede kang mamuhay na para ka rin nasa langit kahit na andito ka sa mundo pa. Bakit? Kasi sinusunod mo yung mga gabay niya, instruction, guidelines for family living. Amen po mga kapatid. Amen. Inom muna tayo. Kaya tandaan po natin mga kapatid, there is now no condemnation. Wala po tayong kinokondem. Believer ka na, hindi ka kinokondem. Hindi ko nasusunod yan, hindi ka kinokondem. Ikaw ay ama na hindi nakakatupad dito, hindi ka nakokondem. Kasi nga, no one is perfect. Kaya nga, kailangan natin ang Holy Spirit. Kailangan natin ang gabay at kalakasan at biyaya ng Diyos.
Ay lagi tayo titingin kay Jesus, Lord, hindi ko po nagagawa ito. Sa iyo ako titingin. Lord God, upang i-sustain ako. Upang bigyan ako ng kalakasan. Upang, Lord God, makasunod ako sa maganda mo palang plano sa akin. Hindi ko pala sinusunod ito para lamang i-please ka, no. Sinusunod ko to dahil para sa akin ito, Lord God. At doon sa pagsunod mo, dahil din naman para sa kabubuti mo naman, ang sabi ni Lord, I am pleased. Napiplease siya. Bakit? Nagagandahan siya kasi sa lakad ng buhay mo. At pag natutuwa ang Panginoon sa magandang lakad ng buhay mo, sino ang unang nagaganap? Yung Diyos na nagmamahal sa atin. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Kaya po, lagi, Lord, thank you, Lord God, for this wisdom. Thank you, Lord God, for this learning. And now, thank you for your grace that will enable me, Lord God, to abide, to obey what you have instructed us to do. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan upang masunod ko ang mga instruction ko. At ano ngayon ang instruction na ito? Ito ngayon yan. Ang title po ng ating mensahe ay God's Map for a Happy Family. O simulan na po natin, mga kapatid. Ano ang unang verse? Verse 1. Mga anak, ito po. Panawagan po ito sa mga anak. Mga anak, sundin ninyo. Sabihin nyo nga sundin. Sundin ninyo ang inyong mga magulang bilang pagtalima sa Panginoon sapagkat ito ay nararapat. Yung pong sinasabi ng anak, hindi yung mga bata lang na maliliit, hindi yung mga infant lang, hindi yung mga hanggang grade 1, grade 2, mga kapatid. Ang sabi po dito, if you are under the shelter, provision, or authority of the parents, you are considered children. Hanggat napapasa ilalim ka sa shelter, sa provision, or authority of the parents, you are considered children. Bakit? You are an offspring. Ibig sabihin ng offspring, galing ka pa rin dun. Galing ka pa rin. Kaya yung ang asawang lalaki ay iiwanan ng kanyang mga magulang at makikisama sa kanyang asawang babae upang sila maging isa. On that time, umalis siya sa bubong ng kanyang mga magulang. Pero hanggat naroon ka, kapatid, offspring, you are a children, you are a child. Ikaw ay dapat sumunod. Kaya po yung sundin sa Greek word ay hupakuo. Hupakuo. To obey, to listen attentively. Hindi yung pag nagsasalita ang magulang, ay ikaw ay naglalaro lang ng cellphone. May sinasabi, hindi, you must listen attentively and you must heed. Ibig sabihin ng heed, sumunod. Kaya po ang pagsunod ay hindi lamang, mga kapatid, tandaan po nito, sa Old Covenant po, ang pagsunod ay napakatindi sa tingin ng Diyos. Napakahalaga ang pagsunod. Napakahalaga sa Diyos. Kaya po, basahin natin sa Deuteronomy kung gaano kahalaga ang pagsunod. Sa Old Covenant, nung panahon ni na Moses, ang pagsunod ay napakahalaga. Basahin po natin. Kung ang isang lalaki ay may anak na matigas ang ulo at suwail, na ayaw sumunod sa kanyang ama at ina, at kahit sa pagsaway sa kanya ay ayaw pa rin tumalima, isasama siya ng kanyang ama at ina sa pinuno ng bayan at sa mga hukom na naroroon ng pintuan para ba pagsabihan? Para ba i-advise? Para i-counsel? Hindi po. Sabihin nila sa mga pinuno, matigas po ang ulo ng anak ko, namin ito suwain at lasenggo, ano ang gagawin? Pagkatapos ang lalaking iyon ay babatuhin ng mga taong bayan hanggang sa siya ay mamatay. Kapaw! Kapaw! Sa ganitong paraan ay maaalis ninyo ang kasamaan at mabalitaan ng buong Israel at sila'y matakot. Aba, ay mababawasan ng problema. At tama po, ay mababawasan ang sakit ng ulo ng ama. Mababawasan ng problema ang mga pasaway sa society, mga lasenggo. Lasenggo pa lang, capital punishment na. Pagbato na. Kahit pala suwail, mas matigas ang ulo. Pwede naman sabihin ng ama, pinagliligpit ko, hindi nagligpit. Matigas ang ulo. Ipakita sa mga saserdote yan para batuhin hanggang sa mamatay. Buti na lamang. Sabihin nyo nga, buti na lamang. Buti na lamang mga kapatid, nasa New Covenant tayo. Anong ibig sabihin na nasa New Covenant tayo, mga kapatid? Ikaw man ay matigas ng ulo, hindi ka babatuhin. Bakit? Si Kristo kasi, sumunod para sa iyo, para yung lahat ng bato sa katigasan ng
ulo mo, tinanggap niya sa kanyang katawan kahit siya'y sumunod sa kanyang ama. Kaya kahit tayo ngayon minsan nagiging matigas ang ulo, hindi tayo nababato. Hindi tayo napaparusahan. Bakit? Kasi yung parusang dapat sana sa katigasan ng ulo natin, tinanggap na ni Kristo sa kanyang katawan kahit siya ay sumunod sa kanyang ama. Palakpakan natin ang Panginoon. Ibig ba sabihin nun, pwede na tayo maging matigas ang ulo? Ibig na tayo maging pasaway? Hindi po. Pinakikita lamang ng mga talatang ito kung gaano ka-importante. Sabihin nyo nga, importante. Gaano kahalaga sa Diyos na ang anak ay sumunod sa magulang. Natutuwa ba ang Diyos na ang anak ay hindi sumusunod sa magulang? Hindi po. Sa Old Covenant nga, mababato ka. Hindi ka lang mapapalo, mababato ka hanggang sa ikay mamatay. Ganun kahalaga sa Diyos. Bakit po ganun kahalaga sa Diyos? Makikita po natin later on kung bakit napakahalaga sa Diyos ang pagsunod. Kaya po, napakabuti ng Panginoon. Hindi tayo nabubuhay sa Old Covenant. Napakabuti ng Diyos. Sino sa inyo makapagsasabi, pwede pa lang, nabato na, wala na ako dito. O masasabi ko, nung ako'y kabata ako, pag sa tigas ng ulo ko. Pero salamat na lamang ako'y nasa New Covenant dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Upang hindi dahil sa pagsuway mo sa magulang, ikay mamatay. Si Kristo dahil sa pagsunod sa kanyang Ama, namatay para sa atin. Amen. Kaya po mga kapatid, ang sabi dito ay sumunod, sundin. Hindi sinabing argue. Hindi sinabing debate. O kaya hindi sinabing half-baked na pagsunod. During our younger time, mga kapatid, no, ako'y bata pa, alam ko pag ako ay nasuway sa aking magulang at nakikipagdebate, ako minsan ay nasagot din. Sinong unang sumisipa sa akin? Hindi yung aking ama, hindi yung aking ina, yung aking matandang kapatid. Oo, kasi tabu sa amin. Ewan ko na bakit yan. Nakikipag-argue pa ang bata sa magulang. Kasi Western society na, pero nung bata kami ni na pastor. Nung bata kami, hindi pwede kami sasagot-sagot. Yung nanay Sally at tatay, Di po ba, nanay? Hindi pwede yun. You must obey. Umobey ka muna bago ka sumagot. Umobey ka muna bago ka makipag-argue. Bakit obey? Why obey? Number one. Why obey? Bilang pagtalima sa Panginoon. Yan po reason. Sumunod ka bilang pagsunod mo sa Diyos. Yun po yung, kaya po tayo nasunod bilang pagsunod sa Diyos. There is no other reason. Yun lang ang reason. Bilang pagsunod mo sa Diyos. Kung ikaw ay isang Kristiyano, kung ikaw ay isang mananampalataya na ligtas ka ngayon dahil nanampalataya ka kay Jesus, ikaw ay tinuring niya ligtas. This is your role. You must obey your parents bilang pagsunod mo sa Diyos. Dito mo ipapakita ang iyong pananampalataya. Dito mo ipapakita ang iyong pagsunod sa Diyos. Sa pagsunod sa mga magulang. Kaya po ang parameter at pagsakop ng pagsunod ay pagtalima sa Diyos. So kung iniutos ay talikuran mo ang Diyos, kung itong inutos ng magulang, talikuran mo ang Diyos, or anything that opposes the will of God, then this is not right. Hindi mo na kailangan sundin kasi ito is not within the command of God. You're only to follow this within the will of God. God will not command your parents to command you to disobey Him. Because this is the way to obey Him. Hindi mag-uutos ang magulang mo na suwayin mo ang Diyos, mga kapatid. Therefore, in short, is saying na you are to obey your parents dahil yung command na binigay sa iyo is a command from God. Gets niyo mga kapatid? Sumusunod ka sa iyong parents kasi yung pagsunod mo doon ay pagsunod mo din sa utos ng Diyos. Tumalima ka sa pagsunod sapagkat ito ay pagtalima mo sa Panginoon. Kaya po, yung parents, yung mga ama, ina, ay parang mga drill sergeant. Alam niyo po ba yung drill sergeant? Ang drill sergeant, ang mga magulang, ang Lord naman, ang Diyos naman, siya yung commander-in-chief. Ang drill sergeant, siya yung sigaw ng sigaw. Stand up! Siya yung parusa ng parusa dun sa mga tinetraining niya. Pero yung commander-in-chief naman ay relax lang. Sapagkat nasabi na niya doon sa drill sergeant, yung mga gusto niya ipagawa, yung drill sergeant ang nag-i-implement nung pagsunod doon sa kanyang mga tinetraining. Kaya ang naganda ng illustration ito Gantong-ganto di ba drill sergeant, sigaw na sigaw? Sino ba sigaw na sigaw sa pamilya? Nanay, tatay, di ba yan nga ang ating role, drill sergeant?
Kaya nga, nasasabihan tayo na Glock 9 tayo, pero ito ay ginagawa lang natin at tungkulin natin bilang mga magulang. We are the drill sergeant. Kasi ang commander-in-chief natin, relax lang. Sabi nung, buti pa ang Diyos eh. Ang Diyos nga, tahimik eh. Hindi ka nagsisisigaw sa akin, ba't ikaw naman, nanay, tatay, sigaw ka na sigaw. Ay, ako ang drill sergeant, anak eh. Ako ang sarhento eh. Ay, nakakita ka ba ng commander-in-chief na sigaw ng sigaw? Wala. Pag yun dumaan yun, very snappy lang yun. Pero may command yun, may sinasabi yun, may instruction yun. Na ini-implement naman nung drill sergeant pababa sa kanyang mga tinetraining. Nakita niyo mga kapatid? Nakita niyo ba yung traffic enforcer? Ang traffic enforcer, nakita niyo ba yung gumawa ng batas? Hindi niyo nakita, no? Hindi naman kayo sinisigawan ng gumawa ng batas eh. Hindi naman kayo sinisigawan ni Mayor, gumawa ng mga, ano ba tawag dito? Ordinansa ng mga konsyal, hindi naman kayo sinisigawan nila eh. Pero nakikita niyo yung mga nag-i-enforce ng batas eh. Pag sinabing one way, sino bang nakakaharap ninyo? Yung mga enforcer. Yun, doon ka nakikipag-argue, doon ka nakikipag-debate. Pero sila ba ang gumawa ng ordinansa? Hindi naman sila. Ay, pero ano ginagawa nila? Sila nag-i-enforce lang. Kaya ngayon na sila napapagbintangan nyo. Ang hipit-hipit nyo naman. Hindi, sinapatupad niya lang yung ordinansa, yung batas. In the same way, bilang ama, sabi dito, ang mga anak dapat ma-realize natin ito. Bakit tayo sumusunod sa kanila? Kasi pagsunod natin ito sa Diyos. Kasi yung mga magulang natin, drill sergeant lang yan. Ngayon ko lang naintindihan eh. Ngayon ko lang naunawaan eh. Yung pala mga sinasabi sa akin ng mga magulang ko, kahit pala ang magulang ko noon na hindi sila talaga believer eh. Nandun pa rin yung essence, ng pagmamahal ng Diyos na ginamit itong mga magulang ko to, na nagturo sa akin ng mga panuntunan ng buhay upang tayo ay maging matagumpay sa mga buhay na ating lalakaran. Amen. Kaya po mga kapatid, basahin natin sa Amplified Version. Sabi dito, children, obey your parents in the Lord as, pakibasa po, as His representative. Sino daw representative ni Lord? Parents. Hindi po ko sabi niyan mga anak. Nakasulat po yan as His representative. For this is just and right. Obey your parents because they are in the Lord. As His representative. Ngayon mga kapatid, ang tanong, papaano kung ang parents mo ay unbeliever? Yan naman. Papaano kung hindi believer ang parents mo? Yan ang mahirap. But generally, ang parents gusto lagi mabuti sa anak. Pero paano kung unbelievers? Merong mga iniutos sa'yo ngayon ang parents mo na against do sa faith mo. Unbeliever kasi. Yan ang mahirap, mga kapatid. Yan ang mahirap. Sinasabi ko na kailangan natin ng mga anak, kailangan natin ng pagsama ng Holy Spirit kasi yan ang mahirap. Diyan na ngayon mahahati. Diyan na ngayon papasok ang paghihiwalay-hiwalay ng pamilya na sinasabi ni Jesus. We obey to the max extent. Obey, mga anak. Susundin pa rin natin ang mga magulang to the maximum. To the point na kaya nating sundin ayon sa gusto ng Diyos. Kahit pa tayo ipaakitin sa mataas na bundok para maghanap ng pinakamabangong bulaklak, ay gagawin natin dahil yan ay utos ng magulang. To the point na tayo ay hindi o-oppose sa utos ng Diyos. Sabi na kasi ng Lucas chapter 12, verse 51, basahin natin mga kapatid. Akala ba ninyo, sabi po ito ni Jesus, akala ba ninyo na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Kung pagka-bahagi, kundi pagka-bahagi. Mula ngayon, 5 sa isang sambahayan ay magkaka-bahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Magkakahiwa-hiwalay ang ama at anak na lalaki, ang ina at anak na babae, ang biyan ng babae at manugang na babae. Mga kapatid, ano pong ibig sabihin dito mga kapatid? Kung faith ang magse-separate sa iyo, let it be. Dahil hindi maaari, mga kapatid, na ikaw ay ligtas, ikaw ay susunod at tatalikuran mo ang Diyos dahil sa utos ng magulang mo na hindi ligtas. Kaya sinasabi dito, magkakahiwa-hiwalay. Kaya po mga kapatid, let us pray. Kayo mga anak, you pray to the Lord na ang mga magulang natin ay ma-evangelize. Ang mga magulang natin ay makilala si Jesus. Ang mga magulang natin tumanggap si Jesus para lumalakad tayo sa iisang pananampalataya.
para ang Diyos natin, ang Ama natin na nasa langit, yun din ang kanilang maging Diyos at yun din ang kanilang maging Ama. Para tayo iisang pamilya, para tayo isang iglesia, at ito iisang kaharian ng Diyos. Napakahirap kaya nung ikaw ay anak ng Diyos, pero ang ina mo, ang ama mo ay anak ng demonyo. Anak ni Satanas, napakahirap noon. Mga kapatid, kaya let us pray na ang mga magulang natin, kung hindi pa sila evangelize, kung hindi pa nila kilala si Jesus, ipanalangin nyo na makilala nila si Jesus. Dahil hindi naman tumitigil si Jesus sa pagpapakilala sa kanila eh. Kung kailangan sila managinip, managinip, at magpakita si Jesus sa kanilang panaginip upang sila magising at tumanggap kay Jesus, you pray for it, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid. Let us pray. So God is, alam naman natin that God will hear our prayer because God is a hearing God and He is a gracious God. So mga kapatid, habang kaya, obey your parents in the Lord because your parents are in the Lord. Ang ganda nun eh. You obey your parents in the Lord. Why? Because your parents are in the Lord. And if your parents are in the Lord, kung naman sabihin nila, you obey it because it is as God's representative. Number B, letter B. Why do we obey? Kasi ito'y nakalulugod sa Panginoon. Ang pagsunod sa magulang sa lahat ng bagay, that must be consistent, ha? Yung dapat, it will not oppose the will of God. Kasi contradiction niya pag sinabing, mga anak, Colossians 3:20, sundin ninyo inyong mga magulang sa lahat. Kasi sabi dito sa lahat ng bagay eh. Sapagkat ito'y nakalulugod sa Diyos. Ang problema kung hindi believer, uminom ka niyan. Ako'y lumaki diyan sa alak niyan. Uminom ka diyan. Yun ang problema. Ako ang dami kong, ba't ka manliligaw diyan? Ay, wala namang pera yan. Ako ay 10 ang aking girlfriend. Yan ang ligaw mo, madami. Maghanap ka ng girlfriend. Tama ba yun sa mga magulang? Hindi dapat ganun. Pero dapat makita niyo mga anak na ang pagsunod sa magulang sa lahat ng bagay, kung kaya mo, as long as is according to the will of God, kailangan mo sundin. Ang maganda na lamang, ikaw na naririto kapatid, lalo't ang parents mo ay naririto, magpasalamat ka sa Panginoon. Salamat po, ang parents ko'y believer. Salamat po, ang parents ko'y ligtas. Sapagkat kung hindi mananampalataya ang mga magulang ko, ano kang hirap ng buhay ko. Salamat po na ang mga magulang ko ay mananampalataya. Madali bang sumunod? Mahirap po. Kaya nga po tayo binibigyan ng Diyos ng anointing, ng kapangyarihan na makasunod. Pero, will it help you? Will it help you obey your parents kung alam mo na ito'y para sa ikabubuti mo? Makatutulong ka sa pagsunod kung malaman mo na ang pagsunod mo sa ikabubuti mo? Yes, of course. Will it help you knowing your parents are nagpapakahirap? Gumigising ng maaga, nagpapakabali ng buto, nagpapakabali ng baywang, knowing na ginagawa niya ay para sa ikabubuti mo, para ikagiginhawa mo. Yes, of course. Ganyan po ang mga parents eh. Kaya yun po yung, alam niyo po, instinct po sa parents yan. Instinct. Kaya nga yung manok, pag nilapitan mo yung kanyang mga sisiw, may hahabukin ka niyan. Kahit baka. Lalabanan ng manok. Gano'n ba kaliit ang manok? Liit yan, pero makikipagpatayan niya para sa kanyang mga anak. Yung pong agila, lilipad yan ng malayo. Kukuha ng pagkain, ng mga bulok na kung ano mang karne o kung ano mang makakain. Lulunukin yan. Pero hindi niya kakainin, lulunukin yan. Kahit gutom yun, gutom na gutom yun. Pero lulunukin yan. Lilipad niya pabalik sa pugad. At pag nasa pugad na, anong gagawin niya? Gutom na gutom yun. Iluluwa niya yung kanyang kinain para may makain yung kanyang mga eaglets. Tama po mga kapatid. Kasi nature yan eh. Ano pang nature? Yung pugita. Pugita, mali. Octopus. Tama nga, pugita nga, ano? Akala ko kasi pugita eh, babaeng pogi. Yung mga octopus, alam niyo yan, pagkaya na may mga itlog, ang gagawin yan, hindi kakain yan. Buwan, hindi kakain yan. Kasi babantayan yung kanyang mga itlog. At pag yung mga itlog na nasimula ng lumabas sa kanilang maging maliliit na pugitita, ano na ginagawa niyan? Nagkukulaps na yan. Unti-unti na namamatayan. Sa gutom. Kasi wala nang nutrients. Kasi binantayan niya ang kanyang itlog. Bakit? Kasi po, God gave them the nature to protect, to love. Mga kapatid,
Yan ang ating mga magulang. Mananampalataya man o hindi, ang magulang natin, yun ang nature eh. Mahalin ang anak eh. Ibigay ang buhay sa anak eh. Hanggat makakaya, ipagtanggol ang anak eh. Hanggat makakaya, ibigay ang maganda sa anak eh. Lalo na kung ang mga magulang natin ay mananampalataya. Amen, mga kapatid. Kaya palakpakan niyo, Panginoon, kung ang inyong magulang ay saved. Bakit po, mga kapatid? Alam niyo kung yung innate instinct ay binigay sa parents, lalo naman yung Holy Spirit ibinigay doon sa inyong parents na mga ligtas. Basahin po natin sa Philippians chapter 2, verse 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kung ang inyong mga magulang ay ligtas at nasa Panginoon, sino daw ang kumikilos sa Kanya? Ang Panginoon! Ang Diyos! Kaya po, mga kapatid, God is at work in every believing parents. Ang Diyos ay kumikilos sa bawat mananampalatayang mga magulang. So, obey them! Amen, mga anak! Walang mga anak? Gusto kong marinig ang boses ng mga anak. O, amen ba, mga anak? Ayun! Amen! Dito ata, walang mga anak eh. Dito sa left side na ito eh. Kaya obey them, mga anak. Obey them because God is at work in every believing parents. Bawat magulang na mananampalataya, kumikilos ang Diyos. O ba't naglabasan ng mga anak? Ayaw nyo na marinig. Amen, mga kapatid. Pangalawa, verse number 2. Igalang mo ang iyong ama at ina. Itong unang utos na may kalakip na pangako upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw'y mabuhay ng matagal sa lupa. Ang ganda. So, ibig sabihin po na dumaan tayo sa igalang. Igalang, sa English ito, mga kapatid, honor, esteem, and value as precious your father and your mother. Esteem and value as precious. What is value as precious? Ang tingin mo ba sa mga magulang may taong bahay lang? Hindi. Ito ba'y hinihingan mo lang ng baon? Ang purpose ng magulang ko ay tagahawak lang ng baon. Ganun ba? Need mo lang ba pag may kailangan ka? Or kailangan you see them as valuable and precious part of your life? Ano ba yung valuable and precious? Pag nagsalita at nangangaral, anong ginagawa mo? Tinatawanan mo lang ba? O kaya, sasabihin mo ba, alam ko na naman yan, tay. Modern society naman ngayon. Ganun ba ang iyong response? O sasabihin mo, talk to the hand. Ganun ba? Hindi, mga kapatid. Do you listen to what they are saying? Or kinukonsider mo na ba sila na parang equal? Kinukonsider mo na ba na parang pantay lang kayo ng iyong mga magulang? Kasi pag kinonsider mo ang iyong magulang na parang pantay lang kayo, that is disrespect, mga kapatid. Disrespect. At ano ang ibig sabihin ng respect? Honor, esteem, and value. Pag nagsalita ba, yung tatay nang nililigawan mo, siya dito nanliligaw. Wala na. Wala nang nanliligaw. O kayo manliligaw pa. Pag nagsalita ka ba, nakipag-usap ka sa tatay ng iyong nililigawan, anong attitude mo? Binabasta-basta mo lang pag nagsasalita? Sa totoo lang, hindi. Attentive na attentive ka. Kailangan mag-respond ka ng tama. Kailangan makinig ka, baka may mali kang masalita. Ganun yun, mga kapatid. Ganun dapat ang pagtrato natin. Respect and value our parents. Kapag ka ba, kausap ka ng ninong mo na congressman, ninong mo na congressman, ninong mo na mayor, o ninong mo na governor, ang attitude mo ba? Tulad ng attitude mo rin sa parents mo? Habang nagsasalita, ikaw yung nagtete-text? Ganun ba? Hindi! Ikaw ay parang talagang saludo ka na, ay nakabaw ka pa. Kasi ganun ka ka-respect doon sa ninong mo na congressman o na governor. Bakit? Kasi that is how we should value our parents. Ang maganda nga dito sa atin may po at opo, may nagmamano. Alam nyo ba sa Thailand at sa Cambodia, doon po ang bata, bawal umupo nakapantay ng magulang. Kaya po doon may mababang upuan. At kaya po doon may banig. Dahil pag naupo ang parents mo sa bangko, hindi ka dapat maupo, nakapantay nila. Sapagkat hindi mo sila kapantay. Ganun po sinasabi, you value and esteem your parents, they are not your equal. Hindi mo kapantay ang mga magulang mo, they are higher and give and has value as precious, yun ang sinasabi po, mga kapatid.
Kaya po ang sabi po ng aklat ng mga ng salita ng Panginoon, ang respect po ay attitude. Ano po ang action? Obedience. Yung pagsunod natin yun ang aksyon, pero anong attitude natin sa parents natin? Respect and honor. Sabihin niyo mga anak, respect and honor. Amen. So, bakit? Tingnan din naman natin, ang sabi doon sa salita kanina, ito ang utos na may unang pangako. Bakit kaya ito may pangako? Ang Diyos kasi po ay nagbibigay ng espesyal. Tandaan nyo, espesyal na pagpapala sa mga sumusunod sa kanyang kautusan sa pamilya. Bakit po may espesyal na pagpapala yung tungkol sa pagsunod in regards to relationship in the family? Kasi po ito yung may immediate. Ano ba sa Tagalog immediate? Ay agadang at may direktang consequential effect sa buhay. Tama? May agadan at direktang resulta sa buhay. Kasi po, ito yung basic na foundation ng order sa human society. Kung ang pagsunod at paggalang sa magulang ay mahalaga sa kalusugan ng isang pamilya. Kapag ka po, disobedient, disrespectful ang family, wala na, broken na ang family. Ang mga bata, broken na ang family. Ano mangyayari sa lipunan? Masisira din. Pero kung there is order in the family, alam ng mga anak ang kanilang role, alam ng mga anak how to treat their parents, there is also order in the society. May order din po sa lipunan, may order din spiritual, may order din sa pamumuhay. Kaya po ito yung espesyal na ginagantimpalaan ng Diyos. Bagamat alam natin na tayong lahat na nakikristo ay may gantimpalaan sa Diyos. Kasi po ito ay, bakit? Nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Kapag nakikita po natin yung mga parents natin, mga anak na they are representative from God. And you respect them because of that, dahil doon. You respect God. Tama po? And it shows your faith in God. Hindi mo sabi, ako'y nananampalataya sa Diyos, pero hindi mo naman, nire-respeto yung kanyang representative. How can you say that you believe in God, whom you do not see, when you disrespect His representative, whom you see? Tama mga kapatid. Kaya nga po, ito po kasing family ay mini version of the kingdom of God. Maliit na version ng kingdom of God. God is the king. Your parents is the ministers. We, the children, kayo mga anak, you are the subjects. Kaya you learn reverence, submission, and gratitude. Kaya dito ka natututo. Ito ay nagpapakita ng pag-ibig. We obey because we love. Yun ang unang kondisyon sa atin. Why do you obey? Because you love. You obey because you love. We obey God because we love God. Ano pa? We obey our parents because we love our parents. We respect them because we love them. Do you love them? Also respect them. In short, mga kapatid, hindi you cannot respect God whom you do not see. Sabi mo, I respect God. You cannot respect God whom you do not see, mga kapatid, if you cannot respect your parents who care for you daily. You see them daily. Yung ama mo na nag-aalaga sa'yo, nagmamahal sa'yo, nagpapakain sa'yo, hindi mo kayang irespeto, samantalang araw-araw mo silang kasama at nakikita, paano mo irerespeto ang Diyos na hindi mo naman nakikita? Amen, mga kapatid. So, can you now claim your promise? Of course, you can now claim your promise kung ikaw ay nagre-respect at nag-obey sa parents mo. Although, mga kapatid, sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 9, all the promises of God are already yes to us in Christ. Lahat ng mga pangako. Kasi sabi dito, unang utos na may pangako. Pero ang lahat ng pangako ng Diyos ay amen na sa atin. All. Ano ba sabihin ng all? Lahat ng pangako ng Diyos ay amen na sa atin. All the promises of God are yes to us in Christ. Sa atin na nakay Kristo, paano ka ba naging nakay Kristo? Paano tayo napunta kay Kristo? Sapagkat tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ibig sabihin ng Panginoon, wala kang kaligtasan kung wala si Jesus. Dahil tinanggap mo si Jesus, ikaw ngayon ay ligtas. Yung sakripisyo niya sa krus, yun ay para sa iyo, upang yung lahat ng iyong kasalanan ay nandun kay Kristo sa krus, at lahat naman ng kabutihan ni Jesus ay tanggapin mo mula sa kanyang biyaya. Yun ang ibig sabihin nun. Now that you're considered righteous,
Now that you are considered matuwid, ikaw ay tinuring ng Diyos na kanyang anak. Ikaw ay binigyan ng Diyos ng karapatan tawaging anak. Ang pangalan mo ay sinulat sa aklat ng buhay. Ikaw ay mabubuhay ng habang panahon. Buhay na walang hanggan. Pero habang nasa mundong kang ito, pwede mong kunin yung lahat ng pangako niya. At ito ay, sabi ng Panginoon, already yes. Hindi sinabing no, hindi sinabing later. It is already yes to us in Christ. Tama po. Pero, meron pa rin unang pangako na may, unang utos na may pangako. Immediate. Ano yung immediate na effect? Ganito po yun. Basahin natin. Ano ang pangako? Upang maging mabuti ang iyong kalagayan. Yun ang pangako. Upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng mahaba sa lupa. 1,000 taon na sa lupa ka pa. Upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng mahaba sa lupa, mga kapatid. Ibig sabihin po mga kapatid, may biyaya ng mabuting kalagayan ng buhay. Sa English kasi ang ginamit na word ay well. Wala ba dyan? Sis? Well. Next. Sis, well. Ang well po ay wala ata. Wala. Next slide. Ang well po, ang ibig sabihin nun ay peaceful or happy. Puro or yun eh, or. Pag sinabing your life is well, maaring peaceful, maaring happy, maaring abundant, maaring satisfied. Pag sinabi your life is well, pwedeng, it may not be abundant, but you are satisfied. Whatever you need is there. Pwedeng masabing, it's abundant, nag-uumapaw ka sa lahat para gamitin ka ng Panginoon na channel ng pagpapala sa iba. Pwede sabihin, you're happy, there is no problem. Everything ay naandun, yung pabor ni Lord, yung pagsama ni Lord, naandun, kaya you're so happy. Or pwedeng peaceful, wala kang problema with regards to trouble. Napakatahimik ng buhay mo. Bakit? You have already peace with God. At ang sabi mga kapatid, ito ang unang utos. Ano yung unang utos na yon? Respect your parents. Yung unang utos na may pangako, beside niya, doon sa everything, is already yes to us in Christ. There is also a promise of well life, peaceful, happy, abundant, or satisfied life. Amin mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. At hindi lang yun, mga kapatid. Well nga ang buhay mo, happy nga, abundant lang for 2 weeks. Kinuha ka na. Naggera na. Pero hindi. Ang sabi doon ay, upang ikaw ay mabuhay ng mahaba sa lupa. Ibig sabihin, well satisfied, peaceful, abundant na ang buhay mo, mahaba mo pang mai-enjoy. Amen. Pagkatapos noon, pupunta ka pa sa langit, kasama ang Panginoon. Tingin, napakaganda noon. Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano lang ang utos na may, unang utos na may, na may pangako? Honor your parents. Mga anak, do not forget to honor your parents. Respect them. Honor them as much as you can. They are not your equal. Amen. So, sabi ng iba, ganito daw. Sabi naman ng iba, yung pangakong ito, ay hindi ito garantiya ng mahabang buhay. Sabi ng ibang natuturo. Hindi naman kasi ito literal, kundi sinasabi dito, principle. Pagka daw ikaw ay masunuring anak at lumalaki ka sa disiplina, karunungan at protection, kaya nagiging matagumpay ka, kaya nagiging successful ka, yes, there is that point, tama din. Kaya nagiging ikaw ay mapayapa ang buhay kasi hindi ka napapatrobol. Kaya yun ang ibig sabihin ng principle. No. Hindi naman sinabi ng Bible na this is just a principle eh. Literal namang sinabi ng Panginoon ito sa kanyang mga salita eh. Kaya I choose to believe the literal sense. Otherwise, the Bible should have said, it's not literal. But, nevertheless, in any case, ano pa man, ano ang result? Happy and peaceful life pa din. It may be literal, it may be in principle, but at the end, anong resulta? Happy, peaceful, satisfied, and abundant life. And of course, if your life is satisfying, if your life is happy, if your life is abundant, ano ang mangyayari sa buhay mo? You will live a long life. Kasi wala kang problema eh. Kaya na naman naunang nautas sa mga magulang. Kung po, problema ang lagi ang anak. Kaya nautas eh. Pero kung hindi naman problema ang anak, anong gusto ng mga magulang? Abay, gusto ko pang mabuhay ng mahaba at makita ko naman ang aking apo sa anak-anakan. Di ba? Pero kung ang anak ay talaga namang napakasuwail at napaka-disrespect, Lord, kunin mo na ako. Ngayon na!
matapos na ang aking impyerno. Diga? Pero kung ang anak mo, naku, mga anak talaga, they are my joy, they are my happiness, they are my comfort. Anak, kahit ako mag-alaga, anak, ako po sa anak-anakan, okay lang, makita ko lang kayo. Diga mga anak, tama po mga anak. Amen, wala naman makatamang anak. Kaya po, number 3, ano naman ang pananagutan ng mga magulang? O, yan naman tayo, sa mga magulang naman. Ano ang pananagutan ng mga magulang? Disiplina at pagtuturo. Discipline and teaching. Sabi sa verse 4, kayong mga ama. Taas ang kamay ng ama. Yan, mga ama. yung mga ina na para na rin ama. Meron din dyan Kayong mga ama, huwag ninyong ibuyo sa galit ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So una mga kapatid, kung ang anak mo ay sumusunod sa Diyos, sa iyo at sa Diyos, need pa ba kaya ng disiplina? Need pa ba kaya? Yes, teaching, you need teaching, pero yung mga discipline kaya ay kung talaga naman nakikita mo na naman na ayos naman ang pagsunod kunti lang, hindi na mahirap na magdisiplina. Ang keyword po kasi dito ay disiplina. Ano bang meaning disiplina? Aral ng Panginoon. Aral ng Panginoon is training them. Training and enforcing them to do what is right. Hindi po laging pag sinabing disiplina ay ikukulong sa Bartolina. Hindi yun ang meaning lagi ng disiplina. Pero it's training, pagtuturo sa kanila. Pero kung sakali, ano daw ang ituturo, mga kapatid? Aral ng Panginoon. When you see them disrespecting at ini-ignore mo sila, tama ba yun? Aral ba ng Panginoon yun? Hindi. Kung nakikita mo sila na nagiging makasarili, pero pinapabayaan mo lamang, training ba in the Lord yun? Hindi. When you see them nagbubuli ng iba, ini-ignore mo, tawag ba doon ay counsel and admonition of the Lord? Hindi. When you see them na tamad, kita mo sila walang ginawa, hilata lang mga kapatid. At sila ay pinababayaan mo lang. Tama ba yun mga kapatid? Is that training in the Lord? No. So, we discipline because we want them to adapt to the training of the Lord. Tinuturo mo ba sa kanila ang tamang pananaw sa pera? Tamang pananaw pinansyal, tinuturo mo ba? Tinuturo mo ba sa kanila na ang ari-arian natin ngayon ay biyaya ng Diyos? Tinuturo mo ba yun? Kung gusto nyo maituro yun at malaman mga kapatid, umattend kayo sa ating Seminar Sunday sa September, sa January, sa June, tagal naman, sa June 29, 9:30 to 3 p.m. Dito din, libre, walang bayad. Dadala na kayo ng inyong tanghalian. Amen mga kapatid. Yun ay training in the Lord. Pagtuturo. Ang pagtuturo po ay training in the Lord. Pagtuturo ng tama ayon sa Diyos. Sabi po ng Proverbs, chapter 3, verse 11, discipline your son or desire his death. Dalawang option. Discipline your son, desire his death. Pag hindi mo daw didisiplina ang iyong mga anak, ano ginagawa mo? Pinababayaan mo sila mamatay. Parang pinababayaan mo ang iyong mga anak kung hindi mo sila dinidisiplina. Dinidisiplina mo sila upang hindi sila mamatay. Yun po yung Proverbs chapter 3, verse 11. Kasi mga kapatid, tandaan nyo, bilang parents, I have experience. At kung hindi pa kayo parents, the more you love, the more it is hard. The more it is hard to discipline. It is mind-boggling, mga kapatid. It is nose-bleeding. It is hair-raising. It is blood-boiling, mga kapatid. It's a blood-boiling job. There is no gratitude for that job. Kaya nga kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Kasi we fail, we make mistake. Tao lang tayo, kaya kailangan natin ng paggabay at biyaya ng Diyos. We look to Jesus lagi, Lord. Ikaw ang karunungan ko, ikaw ang kaalaman ko, ikaw ang kalakasan ko, ikaw ang lakas ng dibdib ko, Panginoon. Because the more you love them, the more the person is hard to implement discipline. Kung hindi mo mahal, madaling magdisiplina. Bakit? Pagka gumawa ng salayan na ayaw mo, itapo mo sa karsada. Kasi kung ayaw, bahala siya sa buhay niya. Ganun, bahala siya sa buhay niya. Let him learn on his own. Learn the hard way. Parang ganun, is my way or the hard way? Kasi kung hindi mo mahal, di ba?
Madaling itapon ang isang bagay. Pero hindi mo pwedeng itapon yung mga anak mo eh. Mahal mo kasi yan eh. So, anong gagawin mo? Pipilitin mong i-disiplina kahit mahirap. Because it's harder to discipline the one you love. Let me give an illustration. Halimbawa, sa tunay na buhay, tago na lang natin siya sa pangalang Tatay Tonyo at ang anak niya si Jomar. Si Jomar ay 16 years old. Isang araw, nalaman niyang, takong baba ng grade ni Jomar. Hindi nag-aaral si Jomar. Sabi, kaya ko yan, easy lang. Pero lumabas ang grade, ang baba ng grade ni Jomar. Tuwan-tuwa sa 72, ang baba. Abay, dahil sa inis mo ngayon, pinagalitan mo, ay kaharap ang mga pinsan. So, pinahiya mo. Napahiya sa harap ng mga pinsan. Sinabihan mo pa na, wala kang kwenta-kwentang anak. Puro kasi cellphone. Kabobo mo ga. Nasabi mo yun. Ang resulta, ano nangyari? Naging mailap ngayon si Jomar. Hindi na ngayon nagsasasalita. Hindi nakibo sa iyo. Nagsimulang magsinungaling. At parang lalong nagre-rebelde. Saan nagkamali si Tatay Tonyo? Hindi ito amin na, hindi buhay namin ito. Ito yung isang halimbawa lang ng typical na life. Saan nagkamali ang Tatay Tonyo? Hindi niya kasi napigilan ang kanyang emosyon eh. Mahal niya ang anak niya. Pero dahil sa galit, nasaktan ang loob ni Jomar. So, imbes na may tuwid, ano nangyari? Lalong lumayo. Lalong nagrebelde si Jomar. Pero, ito, sabi niyo pero, kung hindi mo mahal, so what? Yan ang sinasabi ko. Kung hindi mo mahal, so what kung mababayan? Doon tumira yan sa kanyang barkada. Sa labas na siya. Mag-cellphone na siya hanggang magdamag at wala na akong pakialam sa kanya. Doon siya kumain sa labas. Kasi hindi mo mahal. Pero hindi nga eh. Mahal nga natin eh. This is the certain guidance and principle na tinuro sa atin sa verse 4. Sabi dito, fathers, do not irritate and provoke. Nandiyan ba? Do not irritate and provoke your children to anger. Do not exasperate them to resentment, but rear them tenderly in the training and discipline and counsel and admonition of the Lord. Sa Tagalog, huwag ninyong pukawin ang hinanakit ng inyong mga anak. So, paano dapat? Kung susundin natin ito. Kung sana ang approach po ni Tatay Tonyo ganito, anak, nakita ko na, baba pala ng grade mo, bumaba ang grade mo eh. May pinagdadaanan ka ba, Max? Gusto kong tulungan ka eh. Seryoso ito, pero team tayo dito, anak, team. Team tayo. Pero, huwag kakalimutan, may simple discipline. Ano yung simple discipline? Ganito, anak, bawas muna sa cellphone sa weekdays. Baka yan ang dahilan. Bawasan natin ang cellphone. O kaya, tutulungan kitang gumawa ng study plan. Baka may problema ka sa pag-aaral, gawa tayo study plan. O kaya, obserbahan natin yung sleeping habit mo. Matulog ka ng gantong oras, gumising gantong oras. So, may simple discipline. May teaching. May instruction. At siyempre, ipaalala mo ang salita ng Diyos. Ipapaalala mo ang salita ng Diyos. Anak, ikaw ay blessed. Ikaw ay favored by God. You have been made uniquely by God. Jesus is your wisdom. There is no reason why you should fail. Sabi ni Lord, mahal ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Siya ang karunungan mo. At ang pabor niyo si lagi nasa iyo. Kung masungit sa iyo, teacher, hindi mo pabor ni Lord. Bibigyan ka ng pabor ni Lord. Kung hindi mo alam ang sagot, humingi ka ng pabor kay Lord. Malalaglag sa iyong harap ang sagot. Exam. Hingan mo ang pabor ni Lord. At ang sabihin mo lagi, anak, you are blessed. You are on the top. You are not on the bottom. You are the leader and not just the follower. Why? Because you are the son and they are the son of God. Paalala mo lagi ang salita ng Diyos. Sabi nga ng kawikaan, paalala mo din sa anak mo, ang marunong ay tatanggap ng turo. Anak. So, alam kong matalino ka, kaya bumangon ka, mag-aral ka. O yan. At hindi ka pababayaan ng Diyos. So, makita natin mga anak, may disiplina na may lambing. May pagsaway na may respeto at ang higit sa lahat, dapat nakikita ng anak na minamahal sila kahit sa gitna ng pagtutuwid. Madali ba? Mahirap. Easy said than done. Kaya kailangan natin ang Panginoon. Isang example, pagod na pagod ka, ikaw na nagpaligo ng aso, ikaw na nagluto ng tanghalian, naglinis ka ng bahay, nagsalang ka ng labahin, pupunta ka ngayon sa Meralco, magbabayad ng kuryente kasi hindi pa inire-register sa GCash ang pagbabayad sa Meralco.
Pumunta ka ngayon sa Meralco, dumaan ka sa palengke, bumili ka ng asukal, pagdating mo sa bahay, kagigising lang ng anak mo, nagse-cellphone, kalat ang kinainan sa lamesa. Anong gagawin mo? Sisigaw ka ngayon! Asus! Diyos ko po! Sisigaw ka ngayon, mapapamura ka ngayon. Mapapamura ka. Kaya mga kapatid, it's easier said than done. Pero kailangan mong gawin yung tama pa din. Kailangan mong magtuwid sa pamamaraan ng Diyos. Hindi pwedeng sigaw lang. Pero ito, tandaan niyo mga kapatid. Sabi ng mga bata, turo ni pastor ha. Kita niyo mami, ang turo ni pastor ha. Ha? Pero ito, tandaan niyo mga anak. There must also some level of fear sa magulang. Kasi hindi mo kapantay ang magulang. May lambing, pero may palo din na kailangan. Tandaan niyo yan. May palo din kung kailangan. Ang disiplina ay hindi pananakot, kundi pagtutuwid sa pagmamahal. Pero minsan, kailangan magkaroon ng takot. In the same way, tayo mga kapatid, there must also, for us, a believer, a certain level of fear of God. Kasi sabi ng Proverbs chapter 1, unang karunungan, the fear of God is the beginning of wisdom. Basahin natin yung Proverbs. Tingnan natin sa Proverbs 23 verse 13 to 14. Sabi dito, huwag mong ipagkait ang pagdisiplina sa bata. Kung siya'y iyong paluin, hindi siya mamamatay. O, kapag pinalo mo siya, maliligtas mo siya sa kamatayan. O, pag pinalo mo daw, 2 por 2 ang gamitin mo. Hindi siya mamamatay. Ibig sabihin, huwag yung, don't take that word ha, take it with a grain of salt. Hindi pwedeng, basta na lamang kailangan meron ding pagpapalo. Kailangan magpalo. Proverbs 29 verse 15. Ang pamalo ay saway at ang pamalo at saway, so hindi lang saway, kailangan may palo din. Minsan tayo, saway lang sa anak wag. Oh, 300 anak wag na. anak wag. Dapat meron din pamalo. Saway ka lang ng saway, lagyan mo ng pamalo, susunod yan. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan. Ngunit ang batang pinababayaan ay kahihiyan ng kanyang ina. Kakahiyan naman ng batang pinababayaan eh. Abay, nagpipreach din akat din yung bata, tutok pa ng piano, pinabayaan lang ng magulang. Nanonood ka ng sine, yung bata punta doon sa theater, no? Nagtatasasayaw, di ba nakakahiya sa parents yun? Nanonood ka ng sine, tinatadyakan yung likod ng mga nanonood sa sinehan, pinababayaan ng magulang, di kayo nakakahiya sa parents yun. Proverbs 10 verse 13, ang taong may unaway, kapupulutan ng karunungan, ngunit ang mangmang ay dapat ituwid na sa pamamagitan ng, ang mga mangmang ay tinutuwid sa pamamagitan ng pamamalo. Kaya nga, sabi doon sa English, ang tindi ng term sa English, a rod is for the back of the one who lack understanding. Sa likod ika, yung rod pa, bakal kaya yun? A rod is on the back of the one who lack understanding. So it is from the Bible. This is what the Bible said. And the Bible teaches us the truth, the reality, the fact, the proven, God-recommended way. Ay ano sinasabi ng Western society? Ay bawal ang mamalo. Nako, ay kami mapapasumbong. Pag kayo naman mamalo, bawal manakit sa pagdisiplina. Ano sinasabi ng Western society? Going against the will of God. Going against what the Bible is teaching. Kaya naman, sino ang mga suwail na anak? Sino ang mga suwail na anak? Hindi na sumusunod, hindi pa gumagalang sa magulang. Ay di ang mga nasa Western society niyan, ay hindi, tandaan niyo mga kapatid, kung hindi ka marunong gumalang sa magulang na pinagkakautangan mo ng lahat, gagalang pa kaya yan sa parents, sa teacher? Gagalang pa kaya yan sa police? Gagalang pa kaya sa authority yan? Gagalang pa kaya yan sa Diyos? Hindi. Kung sa mga magulang na nagbigay sa iyo ng lahat, hindi ka marunong gumalang, gagalang ka pa sa mga taong hindi mo kilala. Gagalang ka pa sa Diyos na hindi mo nakikita. Kaya nga, walang gagalangan yan ang ginagawa nila. Kaya namamaril. Kaya basta lang nanununtok. Kaya ang gulo ng society. Kaya ayaw ko pumunta ng Amerika sa totoo lang. Ikaw din, pastor. Wag na. Thailand na lang. Kasi doon bawal mo po ang batang kapantay ng... Amen. Kaya po, ang mga kapatid, sabi ng psychology, ito kasi proven according to science, according to psychology, according to study, and according to the science, according to psychology, according to study. Pero according to God,
Ito ang recommended. Kaya pamamalo is recommended by God. Sa mga magiging parents at sa mga parents na dito, kung ang anak niyo 40 years old na, paluin niyo yan. Nakalimutan yung paluin ng bata pa. Ngayon, paluin. 2 por 2 ang gamitin niyo dyan. Ayusin na. Kaya po, mga kapatid, hindi pwede yung nakakakita ako sa mall, bata, dinuduran yung magulang, sinasampal ang magulang, tawa lang parents. Kaya nga, pero kailangan natin mga kapatid ngayon, bilang parents, kailangan natin ng Holy Spirit. Kasi iba't ibang uri ang ating anak. Merong anak na pag nilabas mong pamalo, ganitong reaksyon, saan mo ko tatamaan? Merong anak na ganon. Ang galing umilag, sala! Meron namang anak na ilalabas mo pala, kukun, asan si Turo? Sakit po, ang sakit! Iyak na agad, palakat na, sigaw na. Kasi iba't iba nga ang mga anak natin. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit and wisdom to guide kung paano natin ititreat. Pero let us not forsake. Huwag natin kakalimutan kung ano ang tinuro ng Biblia sa atin. Amen, mga kapatid. Pero magdisiplina ka ayon sa paraan ng Diyos at ayon sa Diyos. Ano yun? Huwag ibuyo sa galit. Huwag niyo ibuyo sa galit. Ang pagtrato sa anak ay paraang nagdudulot sa paraan na hindi nagdudulot ng hinanakit. Kung naintindihan naman ng anak kung bakit siya napalo, hindi magagalit siya. Kung naintindihan naman ng anak kung ano kanya kamalian, hindi magagalit siya. Magtatanim yan ng lesson. Itong ganitong gawain will cause me pain. Magtatanim yan, magiging lesson sa kanya, and he will not do it, mga kapatid. So, mahirap po ang magdisiplina. Kaya nga po, mag-asawa, nagkakapauyuhan. Pauyuhan lagi. Ikaw na! Ikaw ang ina ikaw ang ama Pauyuhan yan. Pero ang utos po sa atin ay sa ama. Ayan. Bakit po sa ama? Kasi ang ina, kasi ang nanay, siya ang ilaw ng tahanan. Ang ama siya ang halimaw. Siyang halimaw ng tahanan. Sabi ng taga Mindoro, ang inang ilaw, ang ama ang halimaw. Kaya ang ama ang nagiging masama. Pinalo ng ama. Tapos pag alis ng ama, kakampihan naman ng ina. Oo, aamuin yung anak. Kaya ang labas ng ama ay halimaw. Siya ang masama. Nawawalan tuloy ng kabuluhan yung disiplina kasi inaayuhan ng ina. Hindi man sinasabi, anak, natandaan mo na lesson. Dapat susuportahan mo yung ginawa ng ama. Hindi yung kukontrahin mo. Ang worst, itong matindi. Doon pa sa harap ng anak nag-a-argue. Ba't mo ka papaluin niya, anak ko? Kukunin pa. Aba, ay ano gano'n? Ay pagkagayan, Paluin ng ina, tama, paluin ng ina. RA, Republic Act, ano yun? Abuse against women and thousand. Pero ano pong magagawa mo? Kung di paluin na nga rin itong inang ito. Kasi ang papel mo, ilaw, sumuporta ka, paliwanagan mo, paliwanagin ang sitwasyon. Bakit ka napalo ng ama? Kasi naman ikaw anak, etc. Bakit halimaw? Haligi ang ipinalo sa iyo, anak. Halimaw nga. Haligi nga pinalo. Halimaw talaga. Pero mga kapatid, kaya nga po, sinong inuutusan? Kala niyo ba madali ito maging ama? Sa ama nakautos Kaya nga, last week, sipin niyo, may utang ka na sa iyong asawa. Tinuro niyo pa. Ang dami mo nang ang utang sa asawa mo sa pagmamahal. Ngayon, meron ka pa palang obligasyon at responsibilidad sa mga anak. Ang hirap kaya ng buhay ng ama. Kaya yung mga ama dito, palakpakan natin yan. Happy Father's Day! You deserve that! Hindi po madali. Madali ang maging ama. Magkaanak ka lang, ama ka na. Pero mahirap ang ganapan ang papel ng ama. Kasi may utang na dapat bayadan, may obligasyon, responsibilidad na dapat gawin sa anak. Kaya po, Happy Father's Day again. Etong tanong, sabi ng ama, Lord, hanggang saan? Sawan-sawa na ako, hanggang saan? Hanggang kailan? Ang sabi po doon sa ating verse kanina, palakihin
sa disiplina. So hanggat hindi pa malaki, ang problema may anak kang hindi na lumaki. Pero sa palakihin sa disiplina, ibig sabihin, alagaan sa disiplina. Hanggang inaalagaan mo yan, dinidisiplina mo. Ibig po sabihin, ang pag-aalaga kasama ang pagdidisiplina at ang pagdidisiplina ay part ng pag-aalaga. Hanggang kailan? Sabi doon sa Kawikaan 22 verse 6, turuan mo ang mga bata sa daang dapat niyang lakaran. At, kailan daw? Hanggang sa paglaki. Pastor Del, malaki ka na? Hanggang sa... Yun lang. Buti na lang, hanggang sa paglaki niya, di niya ito malilimutan. Ibig sabihin, pag itinuro mo ito ng bata, paglaki niya, daladala niya itong karunungan ito. Ibig sabihin, kung natutunan na niya ito, kahit hindi pa malaki, okay na. Pero hanggat hindi niya natututunan ito, ipatuto mo sa kanya. Hanggang sa dumating sa point na hindi na kayang matuto. Bakit? Tanda na eh. Di ba ganun? Ang kawayan, ang sanga na, nababaw mo, nahuhutok, nahuhukot mo hanggang bata pa. Pero darating ang point na pag hinukot mo pa rin yan, pinilit mo pa rin, mababali na. Yun ang point dito ng Bible. Hanggang sa kaya mo na hindi mababali. Darating ang point na hindi mo na mababali yan. Darating ang point na yun ay hindi natatanggap kahit anong turo mo. Darating ang point na magdidesisyon na ng kanya. Darating ang point na yan ay lalakad na ng kanyang pamamaraan kasi alam na niya ang kanyang dapat gawin. Wala ka na magagawa. Up to that point. Kasi pag pinilit mo pa rin, mababali na yan. Kaya hanggang siya paglaki. So bilang magulang, ikaw ang unang pastor. Kasi nga, train up a child in the way the God's will, which is the will of God. Ikaw ang unang pastor, ikaw ang unang teacher, ikaw ang mentor ng iyong tahanan. Hanggang kailan? Hanggang lumalaki while they are growing. Kasi pag malaki na, huli na ang lahat. Kaya ang anak, sa mga anak naman, huwag niyong paigsiin, pakiusap, ang buhay ng inyong mga magulang. Pag umidad na kasi ang mga magulang, ayaw na niya ng conflict. Pag ako nararamdaman ko na yun, ayaw ko na ng conflict eh. Nung bata-bata pa ako, ang lakas ng loob ko. Anak, hindi tama ito, sipag ko pa. Pero pag matanda na, minsan ini-ignore mo na lang. Ayaw mo na kasi na ito yung masasaktan. Ayaw mo na. Pag sumagot ito sa akin, hindi ko na kaya. Sabi ko, pag sinagot pa ako ito, hindi ko na kaya. Ganon din, kaya nga, ang mga magulang, hindi sa nagiging tolerant yung payag na doon sa masama, hindi na nila kaya. Nahihirapan na, pagod na. Ayaw na nang sasagot pa ang anak, baka matodas na. Kaya po, mga anak, huwag niyong paiksiin ang buhay ng mga magulang. Kaya kayo naman mga magulang, pag matanda na, it's about time to give them up to the Lord. Saulin niyo na, Lord, if sinasauli mo na sa iyo ang aking anak, kunin mo na. For just for something. Hindi ko ibig sabihin ng kunin mo na, ikaw na nga na magdisiplina, hindi ko na kaya. Kasi sa Panginoon naman po, wala namang imposible sa Panginoon. Kasi baka ako yung ma-stroke na ma-arta-presyon pa. Kasi meron sa totoo lang po, meron ng matandang anak, alagayin mo pa rin. May pamilya ng anak, alagayin mo pa rin. Kasi kasalanan mo eh. Nakalimot ka magturo nung sila'y bata pa. Hindi mo kasi tinuruan nung maliit pa eh. Tinuruan mo lang ng maging tamad. Kaya nung lumaki, alagayin mo pa rin. Hinayaan mo, sumasagot-sagutin ka. Pagtanda niyan, lalo ka na sasagutin, sisipain ka pa. Kasi pinabayaan mo eh. Hindi na kasi magbabago yan eh. Alam niyo po mga kapatid, sabi po ng Ezekiel chapter 18 verse 20, basahin po natin to. Ang anak ay hindi parurusahan dahil sa kasalanan ng ama. Ni ang ama dahil sa kasalanan ng anak. Kita nyo, difference ha? Ang matuwid ay gagantipalaan dahil sa kanyang katuwiran. At ang masama ay paparusahan dahil sa kanyang kasamaan. Kaya pong ibig ang pinopoint ko dito, each person ay responsible sa sarili niyang aksyon. The parents is responsible for his action. The son and the daughter is also responsible for their action. Parents, tandaan nyo, you are not eternally bound to the consequences of your adult children choices. Yung anak mo matanda na, hindi ka obligado, hindi mo responsibilidad na ikaw pa rin na magbayad ng utang ng iyong anak. Hindi mo na responsibilidad yun, mga parents.
may mga magulang na nagbabayad pa rin sa kasalanan ng anak, ay matanda na ang anak. Matanda na, ayaw pang pasakop. Kung sila ayaw pang pasakop, edad 40, pero sa inyo pa rin nakatira, mga kapatid. Kayo pa rin na nagbabayad ng kanilang mga utang, palayasin nyo na. Ayan ang sabi sa Bible eh. Babatitin natin mga verses. Kasi may mga anak naman na itinatama mo. Ang sasabihin sa'yo, huwag nyo akong pakialman. Tama? Sa'yo nakatira, itinatama mo. Huwag nyo akong pangimasukan. Pamilya ko to. Sa'yo nakatira. Pero pag may problema, inay-itay, pahingi pera, kailangan ko nito, tulungan mo ko. Tama ba yun? Sa'yo nakatira. Ayaw pa disiplina, ayaw pa sakop. Pag sila ay pinagsasabihan, tinetraining mo in discipline of the Lord. Ang sabi, wag mo kong pangimasukan, wag mo kong pakialman. Pero pag may problema, sinong naroon? Sinong hinihingan? Sinong inaasahan? Sinong inuobliga? Sinong kinukonsensya? Kundi ang magulang. Anong tawag sa mga tao to? Ang sabi dito, palayasin ninyo. Galatians chapter 5 verse 5. 6 verse 5. Sapagkat ang bawat isa ay may sariling pasanin. Ayan. Bawat isa may kanya-kanya tayo. Tapos na anak ang papel ko sa'yo. Ikaw ay matigas ng puno, hindi na kita mababali. Hindi ka naman napapasakop. Tapos na ang obligasyon ko sa'yo. Every person must carry their own load. When a child becomes an adult with their own family, they are responsible for their own lives. Pagtapos ng anak, huwag na ipasa sa lolo't lola ang mga apo. Oh. Tapos na ako anak sa pag-aalaga ng mga anak. Huwag naman hayaan mo, yung apo mo, yung anak mo, ako pa rin ang taga-alaga. Okay lang, pamasyal, paminsan-minsan, pahiram. Pero ikaw na ang responsible para mag-alaga. Kaya ang mga apo na laki sa lola, kulang sa disiplina. Tama pa. Bakit? Kasi mga lola, tinatamad ng magdisiplina. Ayaw na niya ng conflict. Oh, hindi ko naman isa nila lahat. Hindi ko masanila lahat. Pero normally ganun. Parang paglaki sa lola, parang layaw. Bakit? Kasi lola, kapagod. Kapagod. Pero kasi papel ito ng magulang eh. Hindi papel ng lola. Tapos na kasi yung obligasyon nila. Pero ang mababait na apo at mababait, kasarap alagaan. Ano naman? Joy naman ng mga lolo't lola. Kaya po, mga kapatid, mahirap mag-discipline, mahirap ang papel ng mga ama. Kaya po, pag dumating tayo doon, sa point na ganun ang sitwasyon, ito po ang prayer natin. Panuorin nyo. Basahin niyo ito po ang prayer natin. Panginoon, ginawa kong aking makakaya bilang magulang, pero may mga pagkukulang ako. Hindi ko na kayang baguhin ang puso ng anak ko, lalo na ngayong matanda na siya. Kaya, ang sabi dito, Panginoon, isinusuko ko siya sa inyo, ikaw na po ang bahala. Ako ay nabigo, pero hindi kayo kailanman mabibigo. Amen. In Jesus' name. Amen. Kopyahin nyo yan. I-pray nyo yan. Magbabago, magkakaroon ng pagbabago sa inyo. The more na kinukuha nyo obligasyon, the more na tinetake over nyo, tapos na ang papel mo, the more na pinipilit mo pa rin. Nasakupin yung hindi mo na dapat area, nagkakaroon ka ng conflict. Sa Bible, ang sabi ng Bible, let them carry their own load. Let them ask God to help them. Let them put their faith in God. Hayaan nyo siya, ipag-pray nyo lamang at hindi kayo mabibigo. Nabigo kayo sa inyong sariling kakayanan, pero ang Diyos, kahit kailanman, hindi mabibigo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Because that is the grace of God. Yan po ang biyaya sa atin ng Panginoon. Hindi, kahit ang dami natin mga amang gawain, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sabi pa rin niya, kung di mo kaya anak, you can call unto me. You can call Anthony. Call Anthony. 091. Kundi pag sa counseling yun, di ka. You can call Anthony. Yun po mga kapatid, that is the grace of God. Yun po ang biyaya ng Diyos. Kaya in conclusion, ang pamilya po ay disenyo ng Diyos. Hindi basta tayo binuo ng Diyos. May design po ang Diyos. At ang gusto niya mabuhay tayo ng masaya, happy, para tayo mabuhay ng mahaba. Kapag ang anak ay marunong sumunod at gumalang, at ang magulang ay marunong magdisiplina at magturo ng pagmamahal, doon magkakaroon ng masayang tahanan na kinalulugdan ng Diyos.
at nakakamtan agad ang magandang plano ng Diyos. Sabihin nyo nga, magandang plano ng Diyos sa aking pamilya. Take away natin, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil daw kanino? Sa biyaya pa rin ng Diyos. Do not forget, sa biyaya ng Diyos. Do not forget, sa grace of God. Do not forget, do kapangyarihan. Laging doon ang gagaling. Dahil sa biyaya ng Diyos, ang pagsunod at paggalang ay bunga ng mga anak na pinalaki ng mga magulang na marunong magdisiplina. Nagbubunga ito ng mahaba, masaganang buhay ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin po, Panginoon, ikaw ang dakilang Diyos. Hindi ka lang namin Diyos, ikaw ay aming Ama. Kaya alam mo po, Panginoon, ang tungkulin na maging Ama po, Panginoon, sa aming pamilya. Hindi mo naman kami pinabayaan. Binigyan mo kami ng anointing, binigyan mo kami ng pagsama, ng kapangyarihan, ng kalakasan, ng karunungan, at ng Espiritu Santo po, Panginoon, upang maging gabay namin po, Panginoon, sa tamang pagpapalaki ng aming mga anak. Salamat po sa mga anak namin na hinipo mo. Salamat po sa mga anak namin po, Panginoon, na kinalinga mo, tinuruan mo po, Panginoon, sapagkat ikaw ang tunay na Ama para sa kanila. Kami ay just your representative. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang plano mo sa amin. We receive it, we accept it. At ikaw, kapatid, kung naririto ka, gusto mo din mapabilang doon sa sinasabi ng Biblia na masayang pamilya. Napakasimple. Ang gusto niya ay tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Napakadali lang. Sumampalataya ka sa Kanya at wikain mo ang simpleng panalangin ito. Panginoong Jesus, sumunod ka sa akin. Panginoong Jesus, ako po ay mapapahamak nang wala ka. Salamat na lang po sa pagmamahal mo na parito ka mula sa langit. Lumakad sa mundong ito nang walang kasalanan. At pagkatapos nun, namatay sa krus para sa akin. Ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan at ng lahat kong utang at lahat ng kasamaan ay hinugasan mo. Salamat po dahil ikaw ay namatay at pumunta sa impyerno para sa akin. At nung nabuhay ka, nabuhay din ang bago nilalang na nasa akin, nakahawig mo sa katuwiran at kabanalan. Salamat po na ang aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay at tagapagmana ng lahat ng pangako. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Kung ikaw ay kapatid, ipananalangin mo panalangin na yun na may pananampalataya, asahan mo sa oras din ito. Ikaw ay itinuring ng Diyos na ligtas. Pinatawad ang iyong lahat ng kasalanan at lahat pa ng iyong magiging kasalanan at itinuring kanyang matuwid. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkilos. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong papuri, pagsamba, sa pangalan mo, Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dadako po tayo sa communion.